Sa loob ng 10 taon, inakala ko na ang asawa ko ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Buong akala ko ang boses niyang nagbibigay ng pag-asa sa radyo, gabi-gabi ay ang boses na magliligtas din sa akin. Pero sa isang iglap, ang boses na iyon ang naging kutsilyong pumatay sa puso ko. Isang araw makikita niyo si Paolo Ledesma na lumuluhod sa harap ko, na wala ang lahat ng kinang niya, habang ako ay nakatayo ng matuwid. Pero bago ang tagumpay na yon, kailangan ko munang dumaan sa impyerno. Ang pag-ibig ay parang isang simbahan, banal, tapat at walang puwang para sa kasinungalingan. Kung mahal mo ang asawa mo, hindi mo siya magagawang saktan dahil ang pananakit sa kanya ay pananakit din sa harap ng Diyos. Iyan ang boses ni Paolo na umaalingangaw mula sa maliit na radyo sa kusina habang nagluluto ako ng paborito niyang adobo. Napangiti pa ako habang hinihiwa ang bawang. Ang sarap pakinggan. Ang swerte ko, sabi ng mga kapitbahay namin dito sa Iloilo, isang sikat na radio broadcaster ang asawa ko, ang moral compass ng bayan. Habang kumukulo ang niluluto ko, napansin ko ang jacket ni Paolo na nakasabit sa upuan. May kung anong matigas sa bulsa nito. Pagbunot ko, isang maliit na digital recording pen. Siguro ay mga interview niya ito para sa programa bukas. Pinindot ko ang play button, balak ko sanang pakinggan ang galing ng asawa ko. Ngunit hindi interview ang narinig ko. Mahal, konting tiis na lang. Malapit na nating makuha ang pirma ng mga teachers para sa conversion ng school land. Boses yon ni Paolo, pero hindi ang boses na ginagamit niya sa radyo. Mas malambing ito, mas malalim at puno ng pagnanasa. Paano ang asawa mo si Bea? Isang boses ng babae ang sumagot. Kilala ko ang boses na yon. Si Teresa Mondragon, ang principal namin. Ang babaeng itinuring kong ate. Narinig ko ang tawa ni Paolo, isang tawang parang demonyo na humihiwa sa pandinig ko. Si Bea, masyado siyang Martir Teresa. Lagamitin ko lang ang drama ng sakit ni nanay para makuha ang awa niya. She's boring, and she's just a tool for my public image. Pagkatapos nito, itatapon ko na siya parang basura. Nanigas ang buong katawan ko, para akong binuhusan ng balde-balding yelo. Ang hawak kong sandok ay nahulog sa sahig, pero hindi ko man lang naramdaman ang pagtama nito sa paa ko. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig nang hindi ko mapigilan. Hirap akong huminga, tila may malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. Bakit, Paolo? Bakit? Bea, nasaan na ang gamot ko? Ang sakit na naman ng likod ko. Sigaw ni Nanay Elena mula sa kabilang kwarto. Hindi ako makasagot. Tuyot ang lalamunan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong wasakin ang lahat ng gamit sa kusinang ito, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit sa lahat ng tao, sa asawa mo pa? Bakit kailangang gamitin ang sakit ng sarili mong ina? Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula kay Paolo. Ang pangalan niya sa screen na dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa, na yon ay nagdudulot sa akin ng matinding pagkasuklam. Sinagot ko ang tawag. Pilit na pinapatatag ang boses ko, kahit na ang luha ko ay unti-unti nang pumapatak. Hello? Mahal, papunta na ako dyan. Nagluto ka ba? Gutom na ako, sabi ni Paolo. Ang tono ay puno ng pagkukunwari. By the way, may dinala akong documents para sa school. Kailangan mo itong pirmahan mamaya ha, para sa scholarship ng mga bata ito, sabi ni Principal Teresa. Isang kasinungalingan, isa pang patibong. Be, nariyan ka ba? Tanong niya uli. Oo, Paolo, nariyan ako, bulong ko. Ang boses ko ay basag parang isang basong nahulog sa semento. May problema ba? Parang ibang boses mo? Hirit pa niya. Wala, nagluluto lang ako. Bilisan mo, baka lumamig ang pagkain. Ibinaba ko ang telepono. Ang bagoong amoy ng adobo sa paligid ay biglang naging mabaho para sa akin. Tiningnan ko ang recording pen sa kamay ko. Ito ang ebidensya ng 10 taon ng panluloko. Narinig ko ang busina ng kotse niya sa labas. Parang hudyat ng kamatayan. Sa gitna ng uwat ng loob at sakit, isang matinding galit ang nagsimulang mag-alap sa puso ko.
Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi ko hahayaang makita niyang pagkawasak ko. Dali-dali kong kinuha ang recording pen at isinilid ito sa loob ng isang lumang libro sa bookshelf. Ang librong paborito kong ituro sa mga bata tungkol sa katotohanan at hustisya. Pagkatapos kinuha ko ang ballpen sa mesa, pinirmahan ko ang dokumentong iniwan niya sa lamesa kaninang umaga nang hindi binabasa isang padalos-dalos na desisyon dahil sa sobrang sakit isang aksyong alam kong pagsisisihan ko. Pero sa sandaling, ang tanging gusto ko lang ay ang makitang pumasok siya sa pintuan at tignan siya sa mga mata. Pumasok si Paolo sa bahay, may dalang bulaklak at ngumiti ng napakatamis. "I love you, mahal," sabi niya sabay halik sa noo ko. Naramdaman ko ang panging ilabot sa buong balat ko. Gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko mayong araw. "I love you too, Paolo," sagot ko habang sa loob ko ay sumisigaw ako, "Mamatay ka sa sarili mong kasinungalingan." Kinabukasan nagising ako sa amoy ng bagong timplang kape at sinangag. Kung dati ay ito ang paborito kong gising, ngayon ay tila amoy ng lason ang humahalimyak sa buong bahay. Nakita ko si Paolo maayos na ang bihis para sa kanyang morning show habang masayang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Nanay Elena. "Good morning, mahal," muling bati niya. Lalapit sana siya para halikan ako sa pisngi pero agad akong yumuko para ayusin ang tsinelas ko. Hindi ko kaya. Pakiramdam ko kapag nadikit ang balat niya sa akin, masusuka ako sa harap ni Nanay. "Kailangan nating bayaran ang susunod na dialysis ni Nanay bukas, Bea," sabi ni Paolo habang humihigop ng kape. "Huwag kang mag-alala, kinausap ko na si Principal Teresa. Maglalabas ang station ng special segment para sa fundraising. Malaking tulong ito." Tiningnan ko ang asawa ko. Ang dulas ng dila niya. Ang galing niyang maglaro ng emosyon. Ginagamit niya ang buhay ng sarili niyang ina para bigyan ng katwiran ang pakikipagsabwatan niya kay Teresa. Gusto ko siyang sampalin. Gusto kong isigaw sa mukha niya na alam ko na ang tungkol sa condominium at sa land conversion. Pero nanatiling tikom ang bibig ko. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat pagtibok ng puso ko ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng panganib. "Salamat, Paolo," maikli kong sagot. "Aalis na ako. Marami pa akong tatapusing lesson plan." Pagdating ko sa Iloilo National High School, tila mas bumigat ang atmosfera. Ang mga kasamahan ko sa faculty room ay nagbubulungan. Alam nila ang krisis ng paaralan pero wala silang lakas ng loob na lumaban dahil hawak ni Teresa Mondragon ang kanilang mga career. "Bea sa office ko! Now!" Utos ng isang boses mula sa likuran ko. Si Teresa. Nakasuot siya ng isang mamahaling business suit. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa hallway ay tila tunog ng martilyo na nagpapatibay sa kanyang kapangyarihan. Sumunod ako sa kanya sa loob ng opisina. Ang lamig ng aircon doon ay tila humahagupit sa balat ko. Umupo siya sa kanyang swivel chair at tinitigan ako ng mapang-api. Wala na ang plastik na ngiti na dati niyang ipinapakita sa akin. "I saw the document you signed last night, B. Paolo gave it to me." Panimula niya sabay lapag ng folder sa mesa. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ang dokumento ang pinirmahan ko sa gitna ng aking pagkataranta at sakit kagabi. Hindi ko man lang binasa ang nilalaman nito. Alam mo ba kung ano ang pinirmahan mo? It's a formal statement of support from the faculty leader. Pinigay mo ang basbas mo para sa conversion ng school land sa isang private event center. You just handed us the victory, Bea, sabi ni Teresa, habang dahan-dahang nungming-iti. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Napahawak ako sa gilid ng mesa para hindi matumba. Traidor. Pinagtulungan nila ako ng sarili kong asawa. Pero hindi pa tayo tapos. Pagpapatuloy ni Teresa ang boses niya ay naging matalim at malamig. Your performance review for regularization is next week. Alam mo naman kung gaano kahigpit ang board na yon. If you make any noise, if you try to influence the alumni to oppose this project,
I will personally see to it that you never step foot in any classroom in this province again. Hindi ako nakapagsalita. Ang galit na kanina pa nagliliyab sa dibdib ko ay tila naging isang malaking bukol sa aking lalamunan. Tumingin ako sa kanya sa mga mata ng babaeng itinuring kong kaibigan pero isang kaaway na pala ang kaharap ko. And one more thing, dagdag ni Teresa habang lumalapit sa akin. Naamoy ko ang matapang niyang pabango ang amoy na narinig ko sa recording pen. Paulo is a public figure. His image is everything. Don't do anything stupid that will ruin him. Because if he falls, he takes you and his dying mother down with him. Understood? Gusto kong sumagot. Gusto kong ipakita ang recording pen na itinatago ko. Pero alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging mas mabilis sa kanila. Tumalikod ako at dahan-dahang lumakad palabas. Bawat hakbang ko ay puno ng bigat. Tila hinihila ako ng lupa pailalim. Ngunit bago ko mahawakan ng doorknob, muling nagsalita si Teresa. Oh, I almost forgot. We're having a celebratory dinner tonight at the Grand Hotel. Just the three of us, you, me, and Paolo. Doon natin pag-uusapan ang final phase ng project. Don't be late, Bia. Wear something nice. Ayaw nating mapahiya ang asawa mo, di ba? Lumabas ako ng opisina na nanlalabo ang paningin. Ang dignidad ko ay tila tinatapakan sa bawat sulok ng paaralang ito. Pero sa gitna ng bilim, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan ko sila ng isang palabas na hindi nila malilimutan. Ang amoy ng alcohol at disinfectant sa Iloilo Mission Hospital ay tila mas lalong nagpabigat sa dibdib ko. Dito sa loob ng room 302, narito ang dahilan kung bakit ako nananatiling bilanggo sa isang pagsasamang wala ng pag-ibig. Si Nanay Elena. Ang babaeng naging pangalawang ina ko na ngayon ay nakakabit sa mga makina para mabuhay. Anak, salamat sa pagdating. Mahinang sabi ni Nanay Elena habang pilit na ng mingiti. Alam kong pagod ka sa school, tapos kailangan mo pa akong asikasuhin dito. Pasensya ka na kung nagiging pabigat ako sa inyo ni Paulo. Hinawakan ko ang tuyot at kulubot niyang kamay. Huwag niyo pong sabihin yan, Nay. Gagawin namin ang lahat para gumaling kayo. Habang pinupunasan ko ang kanyang braso ng basang bimpo, pumasok ang isang nurse para palitan ang kanyang IV drip. Napakaswerte niyo po sa anak niyo, Ma'am Elena. Sabi ng nurse habang tinitingnan ang chart. Siya sa mga sponsors nyo. Napakabilis mag-release ng pondo ng foundation ni Sir Paulo. Wala na po kayong dapat ipag-alala sa bill. Napatigil ako sa pagpunas. Sponsors Foundation, nurse, ang alam ko ay personal na pera at loan ang ginagamit namin para sa dialysis ni nanay. Tumingin sa akin ang nurse. Halatang nagulat sa tanong ko. Ay hindi po ba ninyo alam, Ma'am Bea? Sabi ni Sir Paulo ang buong treatment ni Ma'am Elena ay covered ng Tinig ng Pag-asa donors. Last month pa po bayad ang lahat, pati na mga gamot na galing abroad. Wala na nga po kayong balance sa accounting eh. Para akong sinampal ng katotohanan, nanlamig ang buong pagkatao ko. Bayad na ang lahat? Kung bayad na ang lahat, bakit? Gabi-gabing umiiyak si Paulo sa harap ko at sinasabing kailangan natin ng pera. Bakit kailangan niyang gamitin ang sakit ni nanay para pilitin akong pumirma sa land conversion ng school? Diyos ko, Paolo, hanggang saan ang hangganan ng kasinungalingan mo? Nay, totoo ba ito? Alam niyo bang sponsors ang nababayad? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa wat ng loob. Yumuko si Nanay Elena, bakas ang hiya sa kanyang mga mata. Sabi ni Paolo sa akin, huwag ko na raw sabihin sa'yo dahil ayaw niyang mag-isip ka na parang namamalimos kami. Pero Bea, ang totoo. Malaki ang natitira pa niyang pera sa mga donations. Sabi niya, para raw iyon sa future ninyang mag-asawa. Future o? Para sa kanila ni Teresa. Sa puntong yun parang may kung anong naputol sa loob ko. Ang pagtiting pinapilit kong binuo simula kagabi ay tuluyan ng gumuho. Ang asawa ko ay hindi lang isang taksel,
Isa siyang magnanakaw. Magnanakaw ng awa ng ibang tao at magnanakaw ng tiwala ko. Eksaktong paglabas ng nurse, tumunog ang cellphone ni Paulo na naiwan niya sa side table dahil sandali siyang bumaba para bumili ng kape. Isang notification ang lumitaw sa screen. Hindi ito nakalock. Mahal, the keys to our Iloilo City condo are ready. The furniture is delivered today. Can't wait for our celebration dinner later. Love you. Condo. Isang condominium sa lungsod. Habang ako ay nagtitiis sa maliit at lumang bahay namin sa probinsya, habang tinitipid ko ang bawat sentimo para sa ulam namin, si Paolo ay bumibili ng marangyang kondo para sa kanila ni Teresa, gamit ang perang ninakaw sa mga may syakit. Narinig ko ang yabag ng sapatos ni Paolo sa hallway. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa mesa at humarap sa bintana, pilit na itinatago ang mga luhang hindi ko na mapigilan. Bea, bakit ka umiiyak? Tanong ni Paolo habang inilalapag ang kape. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Dahil ba kay nanay, don't worry mahal. Malapit na tayong makakuha ng malaking pera mula sa school project. Konting sakripisyo na lang. Humarap ako sa kanya. Tiningnan ko ang muka ng lalaking minahal ko ng 10 taon. Ang mukhang gabi-gabing humahalik sa akin bago matulog. Ngayon, wala na akong ibang nakikita, kundi isang halimaw na nakasuot ng tupa. Oo, Paulo, konting sakripisyo na lang, sabi ko, ang bawat salita ay puno ng lason. Makahita tayo mamaya sa dinner, di ba? Gusto kong makita kung paano nyo ay celebrate ang tagumpay nyo. Of course, mahal. I'm glad you're finally supporting us. Sabi niya sabay ng isang liting, hindi niya alam na siyang magiging mitsa ng sarili niyang pagkawasak. Ang Grand Hotel ay punong-puno ng kislap ng mga chandelier, pero para sa akin, bawat liwanag ay tila nanunukso sa aking kamangmangan. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na dress. Sabi ni Paolo, nagmumukha raw akong classy sa itim. Mayon ko lang na-realize, gusto niya akong magmukhang nagluluksa kahit buhay pa ako. You look stunning, Bia, bungad ni Teresa, nang makarating kami sa table. Nakasuot siya ng pulang-pulang dress na halos sumigaw ng kapangyarihan. Bagay na bagay sa iyo ang itim. It symbolizes an end of an era, don't you think? Ngumiti lang ako ng tipid. Salamat, Principal Teresa, at salamat sa paanyaya. Bihira lang kaming makakain sa ganito kamahal na lugar, di ba, Paolo? Masyado tayong baon sa utang para sa dialysis ni nanay. Sandaling nabilaukan si Paolo sa iniinom niyang wine. Nagkatinginan sila ni Teresa, isang mabilis na sulyap na puno ng lihim. Perspective, mahal. It's all about perspective. Mabilis na bawi ni Paolo habang hinahawakan ang kamay ko sa ibabaw ng lamesa. Kaya nga tayo nandito para tapusin na ang hirap natin. Once the land conversion is finalized, everything will change. Nagsimulang ihain ang mga mamahaling pagkain. Steak lobster at wine na ang presyo ay katumbas na siguro ng sahod ko sa loob ng 1 buwan. Habang kumakain sila, tila wala ako sa sarili. Ang bawat subo nila ay tila bawat sentimo na ninaka mula sa mga donors at mula sa kinabukasan ng mga estudyante ko. Alam mo, B, sabi ni Teresa habang hinihiwa ang kanyang steak. Sa mundong ito, hindi sapat ang pagiging mabuting guro. You need to be smart. Ang paaralan ay hindi lang gusali. It's an asset. At ang asset na yan ang magdadala sa atin sa itaas. At sa iyo, Paulo, dagdag ni Teresa sabay sulyap sa asawa ko. Ang huling segment mo kagabi tungkol sa sakripisyo ng isang asawa. God, it was brilliant. Maraming umiyak. Ang taas ng ratings natin. Napatigil ako sa pagmuya. Sakripisyo ng isang asawa. Tumingin sa akin si Paolo, walang bakas ng iya sa kanyang mga mata. Yes, mahal. Ginamit ko yung mga sinabi mo sa akin nung isang gabi. Yung tungkol sa takot mong mawala ang trabaho mo at ang hirap mo sa pag-aalaga kay nanay. Ginamit kong script. Iniba ko lang ang mga pangalan pero ang emosyon, it was raw. It was real. Nanlamig ang buong pagkatao ko.
Ang mga luha na ibinuhos ko sa balikat niya, ang mga takot na ipinagkatiwala ko sa kanya sa gitna ng dilim sa loob ng aming kwarto, ginawa niyang negosyo. Pinagkakitaan niya ang sakit ko. Ang galing mo talagang asawa, Paolo, bulong ko. Ang boses ko ay parang galing sa ilalim ng lupa. Hati pati ang kaluluwa ko na ibenta mo na para sa ratings. Ano ka mo, Bea? Tanong ni Paolo. Hindi narinig ang sinabi ko dahil sa ingay ng live band. Sabi ko napakagaling nyo. Lakas loob kong sagot habang tinititigan silang dalawa. Bagay na bagay kayong magkatrabaho. Pareho kayong marunong kumuha ng hindi sa inyo? Tumawa si Teresa isang tawang mapanuri. I like your spirit, Pia. Sana ganyan din katapang ang paninindigan mo kapag nagsimula na ang konstruksyon. Anyway, Paolo, don't forget to mention in your next show the generosity of the investors. Kailangan nating linisin ang image nila bago ang groundbreaking ceremony next month. Groundbreaking ceremony. Doon ko naintindihan ang lahat. Gagamitin ni Paolo ang kanyang programa para lasunin ang isip ng mga tao sa bayan. Para isipin nila na ang pagkawala ng paaralan ay para sa ikabubuti ng lahat. Biglang nag-vibrate ang phone ni Teresa sa ibabaw ng mesa. Isang message ang lumitaw na hindi niya agad na itago. Investor X. The papers are ready. Make sure the teacher stays silent or she loses everything. Tumingin sa akin si Teresa pagkatapos ay kay Paolo. Excuse me, I need to take this call. Business never sleeps. Nang makaalis si Teresa, hinawakan ni Paolo ang pisngi ko. Mahal, gawin mo na lang ang hinihingi namin. Isang pirma na lang sa faculty clearance at lilipat na tayo sa bagong kondo. Wala nang amoy ng ospital, wala nang ingay ng mga batang mahihirap. Just us and success. Tumingin ako sa mga mata ni Paolo. Wala na doon ang lalaking pinakasalan ko. Isang estranjero na ang kaharap ko. Paolo, tawag ko sa pangalan niya. May itatanong ako. Ano yon, mahal? Sa lahat ng kwentong ibinebenta mo sa radyo, may natitira pa bang totoo sa'yo? Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Truth doesn't pay the bills, Bia. Remember that. Tumayo ako. Masama ang pakiramdam ko. Mauna na ako sa bahay. Bia, teka, hindi pa tayo tapos? Tawag ni Paolo pero hindi na ako lumingon. Naglakad ako palabas ng hotel. Hindi alintana ang ulan na nagsisimulang pumatak. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan. Pero sa bawat patak ng ulan, tila nahuhugasan din ang takot ko. Hindi na ako ang Bea na sunod-sunuran. Kung gagamitin nila ang boses nila para manlinlang, gagamitin ko ang boses ko para ibunyag ang katotohanan. Paolo, Teresa, hindi niyo kilala ang guro na kinalaban niyo? Ang paaralan sa gabi ay tila isang malaking sementeryo ng mga pangarap. Tahimik, madilim, at puno ng mga bulong ng nakaraan. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, dumaan ako sa likod ng gym. Alam ko, bawat sulok ng lugar na ito ay kabisado ko, pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng kaba. Ang bawat pagtibok ng puso ko ay tila maririnig hanggang sa labas ng gate. Ma'am Bea, bakit po kayo nandito ng ganitong oras? Halos tumalo ng puso ko sa gulat. Si Mang Gardo ang matandang security guard na halos 30 taon na sa serbisyo. Nakatayo siya sa ilalim ng isang pundidong ilaw bitbit ang kanyang batuta. Mang Gardo, kailangan ko pong makapasok sa archives ng library. May kailangan lang akong i-verify para sa lesson plan ko. Pagsisinungaling ko. Ang boses ko ay nanginginig at ang mga kamay ko ay malamig pa sa yelo. Tinitigan ako ni Mang Gardo. May lungkot at pag-unawa sa kanyang mga mata. Alam ko po ang nangyayari, ma'am. Naririnig ko ang usap-usapan tungkol sa pagbenta ng lupa. Alam niyo po ang pamilyang nag-donate nito noon, si Don Esteban, ay malapit na kaibigan ng tatay ko. Hindi nila ito ibinigay para gawing kung anong event center lang. Inilabas ni Mang Gardo ang isang lumang susi. Halina kayo! Baga ako magretiro, gusto kong makitang nasa tamang kamay ang katotohanan. Sa loob ng library ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa amin.
Nagtuno kami sa pinakasulok na bahagi sa ilalim ng mga file na tila hindi na nabuksan sa loob ng ilang dekada. Gamit ang nanginginig kong mga daliri, hinalugog ko ang mga folder hanggang sa mahanap ko ang isang kulay dilaw na dokumento. The Deed of Donation, 1952. Binasa ko ang bawat salita habang ang luha ko ay unti-unting pumapatak sa papel. This land is donated strictly for educational purposes only. Should the property be used for commercial intent, it shall automatically revert to the community of Iloilo under the trusteeship of the local parish. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Walang karapatan si Teresa na ibenta ang lupang ito. Walang karapatan si Paolo na gawin itong negosyo. Ang pinirmahan ko kagabi ay isang iligal na dokumento dahil hindi ito naaayon sa kagustuhan ng orihinal na may-ari. Biglang bumukas ang pinto ng library. Ang malakas na liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aming kinaroroonan. Bea, alam ko na nandito ka. Ang boses ni Paolo ay umalingangaw sa katahimikan. Dali-dali kong itinago ang dokumento sa loob ng aking blusa. Lumabas ako mula sa mga bookshelf at hinarap siya. Si Paolo ay nakatayo doon. Gusot ang barong at ang mga mata ay varda sa pagod. Ngunit bago siya sumigaw, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Humilig siya sa pintuan at dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Si nanay, itinigil ang ospital ang gamot niya kanina. Sabi nila, may discrepancy daw sa payment. Bea, mamamatay ang nanay ko kung hindi natin matatapos ang deal na ito sa loob ng 2 araw. Sa isang sandali, nakita ko ang lalaking minahal ko. Ang lalaking gagawin ang lahat para sa kanyang ina. Nakita ko ang takot ng isang anak na mawalan ng magulang. Iyon ang kanyang humanity, ang tanging bahagi ng puso niya na hindi pa tuluyang kinakain ng kasakiman. Lumapit ako sa kanya, balak ko sanang hawakan ang kanyang kamay. Pero bago ko pa magawa yon, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Nawala ang lungkot, pinalitan ng isang malamig at nakakatakot na titig. Kaya ibigay mo sa akin ang dokumentong hawak mo, Bea. Huwag mong hayaang ang katigasan ng ulo mo ang pumatay sa nanay ko. Sabi niya, ang boses niya ay wala ng bakas ng pagmamahal. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa paaralang ito. Lalong humigpit ang hawak ko sa dokumento sa loob ng aking damit. Paolo, ang nanay mo ay hindi mamamatay dahil sa akin. Mamamatay siya dahil sa kasinungalingan mo. Ginamit mo siya, Paolo. At nayon pati ang paaralang ito gusto mong sunigin para sa sarili mong ambisyon. Humakbang si Paolo nang mabilis patungo sa akin. Ang galit sa kanya mga mata ay tila apoy na gustong lumamon sa akin. Bea, may di kwazoy hanhode. You're crossing the line, Bea. Ibigay mo sa akin ang papel. Umatras ako, ang likod ko ay nakasandal na sa mga bookshelves. Hindi ko ito ibibigay, Paolo. Kahit anong mangyari. Eksaktong sandaling yon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa library. Isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa labas. Sa loob ng madilim na library, tanging ang mapikat na paghinga ni Paolo ang naririnig ko. Parang isang hayop na nag-aabang sa dilim. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan dahil sa sobrang lapit niya sa akin. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo na nagpapasakit sa dibdib ko. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Bea. Bulong niya, ang boses niya ay gumaralgal pulo ng desperasyon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pride mo. Si nanay ang nakataya rito. Isang pirasong papel laban sa buhay ng taong nagpalaki sa akin, ng taong tumanggap sa iyo nang wala kang matuluyan. Nanlambig ang mga tuhod ko. Ito ang pinakamatinding sandata ni Paolo, ang utang na loob. Alam niya kung gaano ko kagalang si Nanay Elena. Alam niya na siya ang naging sandigan ko nung mamatay ang sarili kong mga magulang. Paolo, huwag mo akong saktan. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Sinubukan ko mawala, pero hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga braso. Masakit. Damang-dama ko ang baon ng kanyang mga daliri sa balat ko. Sinasaktan mo ang sarili mo, Bia?
Kung mamamatay si nanay, dahil hindi natin nakuha ang pera mula kay Teresa, ikaw ang pumatay sa kanya. Mabubuhay ka ba na may ganyang dumi sa konsensya mo? Ang isang gurong tulad mo? Kayang pumatay ng biyenan para lang sa isang lumang lupa? Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa kaluluwa ko. Naramdaman ko ang pag-imit ng aking mga mata. Ang hirap huminga. Parang may kung anong nakasakal sa akin. Gusto kong sumigaw pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang hikbi ng wat ng loob. Bakit, Paulo? Tanong ko sa gitna ng kadiliman. Bakit magkulang ang pera? Sabi ng nurse, bayad na ang lahat. Sabi ni nanay, marami kang nakuhang donations. Nasaan ang pera, Paulo? Napunta ba sa kondominium niyo ni Teresa? Napunta ba sa mga alahas na ibinigay mo sa kanya? Naramdaman ko ang panandaliang pagluwag ng hawak niya. Natigilan siya. Sa sandaling yon, alam kong tinamaan ko ang katotohanan. Wala kang alam, Bia. Ginagawa ko ito para sa atin. Sigaw niya uli. Pero bago pa siya makalapit uli, isang liwanag mula sa pasilyo ang tumama sa amin. Si Mang Gardo bitbit ang kanyang malakas na flashlight. Sir Paulo, tama na po yan. Tumatawag po ang hospital. Emergency daw po. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Paolo. Agad niyang binitawan ang mga brasuko. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding takot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Ano, oo po. Papunta na kami. Huwag niyo pong pababayaan ang nanay ko. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng put pero may halong pagsusumamo. Kung may mangyaring masama sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad, Bia. Mabilis siyang tumakbo, palabas ng library. Naiwan akong mag-isa sa dilim nanginginig, hawak-hawak ang dokumentong maaaring magligtas sa paaralan, pero maaaring maging mitsa ng galit ng asawa ko habang buhay. Ma'am Bea, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mang Gardo habang inaalalayan ako. Kailangan ko pong pumunta sa ospital, Mang Gardo. Sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Kailangan kong marinig ang totoo mula mismo sa mga doktor. Pagdating sa ospital, abot-abot ang kaba ko. Nakita ko si Paulo na nakaupo sa labas ng ICU, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ngunit bago ko pa siya matapik, lumabas ang doktor. Mr. Ledesma, kailangan nating operahan ang nanay mo ngayon din. Pero bago yan, kailangan naming ayusin ang records nyo. Nagkaroon ng flag sa account nyo dahil ang perang ipinambayad nyo nung nakaraang buwan ay galing sa isang account na kasalukuyang ini-investigate para sa fraud. Nanlaki ang mga mata ko. Fraud. Ang pera ni Teresa. Ang perang galing sa pondo ng paaralan. Doktor, please, gawin nyo ang lahat. Babayaran ko ang lahat basta iligtas nyo siya. Pagmamakaawa ni Paolo ang boses niya ay basad na basad. Eksaktong sandaling yon, bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang lumabas nagmamadali. Sir, gising na po ang pasyente. Hinahahapan po niya ang kanyang minugang. Hinahanap po niya si Bea. Tumingin sa akin si Paolo, isang tingin na puno ng banta. Huwag kang magkakamaling magsabi ng kahit ano sa kanya, Bea. Isang salita mo lang tungkol sa narinig mo sa library at sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi mo bilang asawa ko. Huminga ako ng malalim. Pumasok ako sa loob ng ICU. Nakita ko si Nanay Elena maputla, maraming tubo, pero ang kanyang mga mata ay nagminingning sa katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ko at may ibinulong na nagpabago sa lahat. Ba? Anak, alam ko ang lahat. Nakita ko sila. Nakita ko sila sa loob ng bahay natin. Sa loob ng ICU, ang tunog ng heart monitor ay tila boses ng katotohanan na pilit kumakawala sa bawat paghinga ni Nanay Elena. Hawak ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na pilit kumakapit sa buhay. Bia, anak! Bulong niya ang boses ay halos hindi marinig sa ilalim ng oxygen mask. Huwag kang maniniwala sa kanya. Nung nakaraang taon pa,
nakita ko sila. Dinala niya ang babae niyan sa bahay natin habang nasa school ka. Nagtulog-tulugan ako pero narinig ko ang lahat. Hindi ito para sa akin, Bea. Para ito sa kanilang dalawa. Ang bawat salita ni nanay ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-ibig ko kay Paulo. Hindi lang pala ito aksidente. Hindi ito bunga ng desperasyon. Isa itong planong matagal nang binuo sa likod ng aking likuran. Lumabas ako ng ICU na parang isang bangkay na naglalakad. Nakita ko si Paolo sa dulo ng hallway, kausap ang accounting officer ng ospital. Mukhang problemado siya dahil sa fraud issue ng account ni Teresa. Naiwan niya ang kanyang bag sa upuan sa waiting area. Alam mo, Paolo, sana naging tapat ka na lang. Sana hindi mo ginamit ang nanay mo. Naninginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang kanyang bag. Alam kong mali ito pero wala na akong pakialam sa tama o mali. Sa ilalim ng mga recorder at script ng kanyang programa, may isang itim na folder. Binuksan ko ito at doon ang mundo ko ay tuluyang gumuho. Isang preliminary sales agreement sa pagitan ni Paolo Ledesma at ng isang private developer. Ang petsa, 14 na buwan na ang nakalilipas. 14 na buwan. Nung panahong yon, malakas pa si Nanay Elena. Nung panahong yon, wala pa kaming problema sa pera. Ibig sabihin, bago pa man magkasakit si Nanay, ibinenta na ni Paolo ang kaluluwa niya. Ibinenta na niya ang paaralan ko. Ang sakit ni Nanay ay naging isang oportunidad lang para sa kanya para mapilitan akong pumirma at hindi magtanong. Ginamit niya ang buhay ng sarili niyang ina bilang panakip sa kanyang kasakiman. Kasama sa folder ang mga pictures ng condominium units sa Iloilo City. Ang presyo, 5 milyong piso. Isang marangyang tirahan na binayaran gamit ang pera, ang dapat ay para sa mga bata, para sa paaralan at para sa danggal ng pamilya namin. Alam mo na ba, Bea? Napaangat ang tingin ko. Si Paolo ay nakatayo sa harap ko. Madilim ang kanyang muka. Wala na ang lungkot, wala na ang pagdadalamati. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong huling-huli na pero ayaw pa ring sumuko. 14 na buwan, Paulo? Bulong ko ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit. Wala pa noong sakit si Nanay. Hindi mo ito ginawa para sa kanya. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Para sa inyo ni Teresa. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Paolo. Public image, Bea. Ratings, perspective. Alam mo ba kung gaano kahirap ang maging isang moral compass habang walang laman ng bulsa? Sawa na ako maging mahirap, Bea. Sawa na ako magturo ka lang sa isang bulok na school habang ang ibang broadcaster ay may mga sports car at mansion. Kaya mo kailangang maging magnanakaw, sigaw ko. Hindi ko na imintindi ang mga taong nakatingin sa amin sa ospital. Ginamit mo ang nanay mo, pinapanood mo siyang maghirap para lang magkaroon ka ng katuwiran sa mga krimen mo. Hinawakan ako ni Paolo ng mahigpit sa braso at hinila sa isang sulok. Makinig ka sa akin, Bea. It's too late. Nakuha na namin ang down payment. Nagastos na namin ni Teresa ang kalahati. Kung hindi matutuloy ang project na ito, kaming dalawa ang makukulong. At kung makukulong ako, sino ang mag-aalaga sa nanay ko? Sino ang magbabayad sa mga doktor? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Bahala na ang Diyos sa'yo, Paolo. Dahil simula sa araw na ito, hindi na ako ang asawa mo. Ako na ang magiging pinakamalaking bangungot mo. Huwag kang maging bayani, Bea. Banta niya ang boses niya ay naging matalim na parang labaha. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang scholarship nila na hawak ni Teresa. Isang salita mo lang at sisiguraduhin naming walang batang makakapagtapos sa paaralang yon. Iniwan niya akong nakatayo doon niya, kapyakap ang folder ng katotohanan. Ang puso ko ay tila nadurog na ng tuluyan pero sa bawat piraso nito may nabubuong talim. Isang text message ang pumasok sa phone ko mula kay Lani, ang kaibigan ko sa palengke. Lani, Bia, may nakita akong mga truck ng semento na papunta sa school. Nayon na raw ang simula ng groundbreaking. Nasaan ka na? Groundbreaking!
Sinisimulan na nila ang pagwasak kahit wala pang formal na pahintulot. Tumakbo ako palabas ng ospital. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Kung ang boses ni Paolo ang ginagamit niya para manira, gagamitin ko ang boses ko para sa hustisya. Pagdating ko sa harap ng gate ng Iloilo National High School, bumagsak ang puso ko sa sahig. Ang tunog ng malalaking makina ay tila ungol ng isang halimaw na dahan-dahang kinakain ang aking tahanan. Nakita ko ang mga truck ng semento at ang mga lalaking may hawak na martilyo. Sinisimulan na nilang gibain ang lumang gazebo, ang lugar kung saan ako madalas magbasa ng tula kasama ang aking mga estudyante. Ma'am Bea, hindi po kami pinapapasok. Sigaw ng isa kong estudyante na si Jojo habang nakatayo sa labas ng bakod may hawak na placard na gawa sa karton. Stop this! Wala pa kayong permit! Sigaw ko habang pilit na lumulusot si mga gwardiya. Huwag kang mag-eskandalo rito, Bea. You no longer belong here. Si Teresa. Nakatayo siya sa veranda ng administration building, hawak ang isang puting sobre. Dahan-dahan siyang bumaba ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pangumutya. Inabot niya sa akin ang sobre nang may malapad na niiti. Your termination letter, dahil sa insubordination at pag-abuso sa posisyon para makuha ang mga confidential documents ng paaralan. You are fired, Bea. Effective immediately. At wag mo nang balaking humingi ng tulong sa board dahil ako ang board. Bulong niya sa mismong tenga ko. Naramdaman ko ang pang-inginig ng aking buong katawan. Ang lalamunan ko ay tila punong-puno ng bubog. Ngunit sa halip na umiyak, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Maaaring matanggal niyo ako sa paaralang ito, Principal Teresa, pero hindi niyo matatanggal ang katotohanan sa puso ng mga tao. Good luck with that, tawa niya. Sino ang maniniwala sa isang unemployed na guru laban sa akin at sa sikat na si Paolo Ledesma? Tumalikod ako. Naglakad ako palayo sa paaralan habang naririnig ang bawat paghampas ng maso sa pader ng school. Masakit. Para akong unti-unting tinapatay. Ngunit pagdating ko sa tapat ng sari-sari store ni Lani, nakita ko ang isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa. Naroon si Manggardo si Lani at ang ilang mga dating estudyante ko na ngayon ay mga professional na may lawyer, may accountant at may mga negosyante. Di narinig namin ang mangyari, sabi ni Lani habang inaabutan ako ng tubig. Huwag kang matakot, narito kami. Inilabas ko ang deed of donation at ang folder ng kontrata ni Paolo na nakuha ko sa ospital. Kailangan nating ipaalam ito sa buong bayan. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa pagnanakaw nila sa kinabukasan ng Iloilo. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang radyo sa loob ng tindahan. Ang boses ni Paolo ay umalingaw, ang puno ng peking lungkot at pagpapakumbaba. Mga mahal kong tagapakinig, humihingi ako ng paumanhin kung medyo mabigat ang aking boses na yung gabi. Minsan, ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi galing sa labas, kundi galing sa sarili nating tahanan. Ang asawa ko, ang mahal kong si Bea, ay kasalukuyang dumaranas ng isang matinding mental breakdown dahil sa stress sa trabaho. Nagagawa na niyang gumawa ng mga kwento at manira ng mga inosenteng tao dahil sa kanyang selos at galit. Hinihiling ko ang inyong mga panalangin para sa kanyang paggaling. Napatigil ang lahat. Ang mga dating estudyante ko ay nagkatinginan. Ang asawa ko, ginagamit ang radyo para gawin akong baliw sa harap ng buong probinsya. Isang napakatalinong hakbang. Kapag lumabas ako at nagsabi ng totoo, iisipin ng lahat na bahagi lang yon ng aking pagkabaliw. Ang dumi mo, Paolo! Bulong ko. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking pisingi, pero agad ko itong pinunasan. Ma'am Bea, wag po kayong mag-alala, sabi ni Ate Reyes, isa sa mga pinakamatalino kong estudyante noon. Gusto niyang dumaan sa korte ng public opinion. Sige, pagbibibarigyan natin siya pero gagamitin natin ang sarili niyang entablado. Kinuha ni Ate Reyes ang kanyang cellphone.
May kakilala ako sa regional station. Isang airtime para sa isang exclusive interview bukas ng gabi. At sakto yon sa live debate na pinaplano ng Dai Fat Tang ni Paolo. Tumingin ako sa dokumentong hawak ko. Ito ang tanging sandata ko. Gagawin ko ito. Hindi para sirain siya, kundi para iligtas ang natitirang danggal ng paaralang ito. Pero Bea, singit ni Manggardo, sigurado ka ba? Kapag ginawa mo ito, wala nang balikan. Mawawalan ka ng asawa, mawawalan ka ng lahat. Tumingin ako sa guho ng paaralan sa di kalayuan. Manggardo, matagal na akong nawala ng asawa. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangrong magnanakaw at ang tanging bagay na natitira sa akin ay ang aking dignidad. Sa gabing yon, habang naririnig ko ang boses ni Paolo sa radyo na patuloy na naninira, nagsimula kaming bumuo ng isang plano. Isang planong hindi lang based sa emosyon, kundi based sa matibay na ebidensya ng kanilang kasakiman. Bukas ang boses na ginamit ni Paolo para manlinlang ay tapatan ng boses ng isang gurong, wala nang takot mawalan. Sa loob ng masikip at mainit na bodega, sa likod ng sari-sari store ni Lani, taming ang liwanag ng isang lumang laptop at ang usok ng kape ang kasama namin. Habang ang buong bayan ng Iloilo ay natutulog kami, ay gising na gising binubuhay ang bawat piraso ng katotohanan mula sa mga dokumentong nakuha namin. Ang bawat click ng mouse ay tila pintig ng puso ko na puno ng kaba at galit. "Ma'am Bea, tingnan niyo po ito," bulong ni Ate Reyes. Ang kanyang mga mata ay pagod pero nagniningning sa determinasyon. Ang account na Tinig ng Pag-asa na ginagamit ni Paolo sa radyo, hindi ito diretso sa ospital. May isang stopover ang pera. Pinanood ko ang screen. Isang spreadsheet ang lumitaw na papakita ng mga transaksyon. Mula sa donation fund, ₱250,000 ang inilipat sa isang TM Development. TM Development sino yan? Tanong ni Lani habang natitimpla ng panibagong kape. Teresa Mondragon. Sagot ko. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Yun ang initials niya at tingnan niyo ang petsa ng pagbabayad. Tumatama ito sa petsa ng amortization ng condominium na nakita ko sa folder ni Paolo. Hindi lang pala sila nagnakaw sa paaralan. Nagnanakaw sila sa mga taong nagtitiwala, sa mga taong nagbibigay ng huling sentimo nila para sa mga masyakit para lang ipangbayad sa luho ng isang kabit. Ang bawat marang yang gamit sa kondo na yon ay nabahira ng dugo at luha ng mga taong niloko nila. Naramdaman ko ang matinding pait sa aking lalamunan. Gusto kong isigaw sa buong mundo ang dumi ng kanilang pagkatao. Paolo, paano mo nasisikmurang humarap sa altar ng simbahan tuwing linggo? Paano mo nasisikmurang magsalita tungkol sa moralidad habang ang bulsa mo ay punong-puno ng perang para sa mga naghihingalo? Biglang tumunog ang cellphone ko, isang unknown number. Nang sagutin ko ito ang malamig at mapang-uyam na boses ni Paolo ang narinig ko. "Bea, narinig ko ang plano mo. Akala mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa interview mo bukas sa kabilang station?" Ang boses niya ay wala ng bahid ng pagkukunyari. "Makinig ka ng mabuti. Kasama ko ngayon si Nanay Elena. Inilipat ko siya ng ospital sa isang lugar na hindi mo alam. Isang maling galaw mo lang sa radyo bukas at sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikitang muli. Hindi mo na siya makakausap bago siya malagutan ng hininga." "Hayop ka, Paolo," sigaw ko. Ang mga luha ko ay tuluyan ng bumuhos. Sarili mong ina, ginagawa mong bihag. Ganyan ka na ba, kadesperado? "Desperado no, Bea. I'm just protecting my investment. Ang image ko ang bumubuhay sa atin. Huwag kang magmalinis, kaya itigil mo ang kahibangan na ito. Umuwi ka na, humingi ka ng tawad sa akin at kay Teresa sa radyo at baka mapatawad pa kita." Ibinaba niya ang telepono nang hindi man lang ako hinaya ang sumagot. Napasandal ako sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang bigat! Napakabigat ng krus na ito. Si Nanay Elena, ang tanging taong nagmahal sa akin ng tapat sa pamilyang ito ngayon, ay ginagamit laban sa akin. "Ma'am Bea, huwag po kayong magpatalo."
Sabi ni Manggardo, ang kanyang boses ay matatag. Si Ma'am Elena, alam kong mas gugustuhin niyang mamatay na may danggal kaysa makitang nagpapakababa ka sa mga taong yan. Nakita ko ang tapang sa mga mata niya bago kayo umalis ng ospital. Tumingin ako sa kanila kay Lani, kay Manggardo, kay Ate Reyes. Sila ang mga taong nagsusugal din ng kanilang buhay at trabaho para sa akin. Hindi ako susuko, sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Ang pang-inginig ng aking mga kamay ay napalitan ng isang mahigpit na pagkuyom. Kung kailangang maging masama ako sa paningin ng mundo para lang mailabas ang katotohanan, gagawin ko. Paulo, akala mo ba ay hawak mo ang lahat ng alas? Hindi mo alam ang kayang gawin ng isang gurong. Tinagunalan mo ng lahat maliban sa kanyang boses. Ate Reyes, tawag ko sa aking dating estudyante. Ihanda niyo ang lahat. Ang bawat resibo, ang bawat bank transfer at ang recording pen. Bukas hindi lang tayo magde-debate. Bukas huhubaran natin ang moral compass ng Iloilo sa harap ng lahat. Huminga ako ng malalim, tinititigan ng dilim sa labas ng bodega. Alam kong bukas maaaring mawala sa akin ang lahat, ang aking asawa, ang aking biyenan, at ang aking seguridad. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. Ang katotohanan ay tila isang apoy na nagsisimulang magliyab sa aking dibdib at walang anumang ulan ng pananakot ang makakapatay dito. Humanda ka, Paolo, bulong ko sa hangin. Dahil ang boses na minaliit mo yan ang gigiba sa kaharian ng kasinungalingan mo. Ang loob ng radio station ay tila isang malamig na kabaong. Ang amoy ng kuryente at ang pulang ilaw ng on-air ay nagpapaalala sa akin na bawat salitang bibitawan ko ngayon ay maririnig ng buong probinsya. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang folder, pero ang puso ko ay kasing tigas na ng semento. Tiningnan ko si Ate Reyes sa labas ng glass booth. Tumango siya isang senyales na handa na ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Paolo ay umalingaw-ngaw sa aking headphones, punong-puno ng peking emosyon. Gaya ng sinabi ko kanina, masakit para sa akin na makita ang asawa ko ay nandito ngayon sa studio. Bea, mahal, alam kong hindi mo alam ang ginagawa mo dahil sa sakit mo. Please, bitawan mo na yan at umuwi na tayo. Handa akong magpatawad. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Paolo. Nakita ko ang takot sa likod ng kanyang mapagpanggap na ngiti. Inayos ko ang mic at sa unang pagkakataon, ang boses ko ang narinig sa buong himpapawid. Hindi ako baliw, Paolo. At hindi rin ako naghahanap ng tawad mo. Ang boses ko ay kalmado matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nandito ako, hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang guro na nagtatanggol sa huling bastyon ng edukasyon sa ating bayan. Mahal, stop this drama. Your ratings won't save you from your mental condition. Pagputol ni Paolo, ang boses niya ay nagsisimula ng mairita. Ratings iyan lang ba ang mahalaga sa iyo? Kinuha ko ang deed of donation mula sa folder. Hawak ko rito ang orinal na dokumento mula kay Don Esteban. Noong 1952, ibinigay ang lupang kinatatayo ng school para sa edukasyon lamang. Sinumang magtangkang gawin itong commercial area ay lumalabag sa batas. Principal Teresa, alam kong nakikinig ka. Ang pirma mo sa conversion papers ay walang bisa. Nakita ko ang pawis na namumuo sa noo ni Paolo. Sinubukan niyang sinyasan ang teknisya na ikat ang mic ko, pero huli na. Ang live stream sa Facebook ay umabot na sa 10,000 viewers. Kasinungalingan yan, sigaw ni Paolo. Nakalimutan na niya ang kanyang moral compass image. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban ko sa politika. Kung gawa-gawa lang ito, paano mo ipapaliwanag ang transaksyon ito? Inilabas ko ang bank transfers. 500,000 piso mula sa Tinig ng Pag-asa Fund, perang galing sa mga donors para sa dialysis ni Nanay Elena at sa mga batang may sakit ay inilipat sa TM Development, isang kumpanya na pagmamay-ari ni Teresa Mondragon. Ginamit niyo ang pera ng mga may sakit para pambayad sa condominium niyo sa lungsod? Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong studio.
Ang mukha ni Paolo ay nagpalit kulay mula sa pagiging maputla patungo sa matinding pamumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit. Magnanakaw ka, Bea? Binaboy mo ang pangalan ko? Sigaw niya sabay tayo at tangkang agawin ang mga papel sa akin. Huwag mong hawakan ng asawa ko, Paolo. Biglang bumukas ang pinto ng booth. Si Ate Reyes ay pumasok kasama ang dalawang pulis. Pero bago pa sila makalapit, tumunog ang telepo no sa loob ng studio. Isang direct line mula sa main sponsor ng programa. I-on mo ang speaker? Utos ko sa technician. This is Mr. Tan ng Universal Milling. Paolo, narinig namin ang lahat. Bilang main sponsor ng Tinik ng Pag-asa, hindi namin hahayaang madungisan ng aming kumpanya ng iyong mga krimen. We are withdrawing all our support effective immediately. At asahan mo ang demanda mula sa aming legal team para sa audit ng lahat ng donations. Napaatras si Paolo hanggang sa mapaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang maskara ng pagiging banal ay tuluyan ng natanggal. Sa harap ng kamera, sa harap ng buong Iloilo, siya ay hindi na ang sikat na broadcaster. Siya ay isa na lamang maliit at huling-huling magnanakaw. Bea, bakit? Bulong niya, ang boses niya ay puno ng pot. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi, Paolo. Sabi ko habang dahan-dahang pinatanggal ang headphones. Ikaw ang sumira sa atin noong sandaling pinili mong nakawin ang kinabukasan ng iba para sa sarili mong luho. Ang boses na ibinigay sa'yo ng Diyos para tumulong, ginamit mo para manlinlang. Nayon, ang boses na yon ang magiging rehas mo. Lumabas ako ng studio nang hindi na siya tinitingnan. Sa labas, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako giniginaw. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang paglaya. Ngunit habang naglalakad ako sa parking lot, isang itim na sasakyan ang humarang sa akin. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Teresa Mondragon na tila isang sugatang hayop. Akala mo ba nanalo ka na, Bea? Banta niya. Nakalimutan mo na ba kung nasaan ang biyenan mo? Akala mo ba nanalo ka na, Bea? Nakalimutan mo na ba kung nasaan ang biyenan mo? Ang boses ni Teresa ay parang kaskas ng kutsil, yo sa aking pandinig. Bago pa ako makasagot, pinaharurot na niya ang kanyang sasakyan. Iniwan ako nakatayo sa gitna ng usok at alikabok sa parking lot ng radio station. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang tagumpay ko sa loob ng booth ay biglang naglaho pinalitan ng isang matinding takot para sa buhay ni Nanay Elena. Diyos ko, huwag po si Nanay. Bulong ko habang nanginginig ang aking mga kamay sa pagpindot sa cellphone. Ma'am Bea, huwag po kayong magpanik. Boses iyon ni Ate Reyes. Kasama niya si Mang Gardo na kanina pa pala nakabantay sa labas. Nakuha ni Mang Gardo ang plate number ng ambulance yang kumuha kay Ma'am Elena kanina. Hindi ito sa gobyerno. It's a private ambulance registered under TM Development. Alam ko kung nasaan sila. Sabi ni Mang Gardo, ang mukha niya ay puno ng determinasyon. May isang maliit at tagong klinik si Teresa sa dulo ng Jaro. Doon niya dinadala ang mga tauhan niya kapag may aksidente sa construction na ayaw niyang malaman ng media. Sigurado akong nandoon ng nanay. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Ate Reyes. Bawat segundong dumadaan ay parang isang taon sa akin. Panalangin ko lang na sana ay hindi pa huli ang lahat. Paolo, kung may mangyari sa nanay mo dahil sa kagagawan mo, hindi kita mapapatawad hanggang sa kabilang buhay. Pagdating namin sa klinik, isang lumang gusali na napapalibutan ng matataas na damo, nakita ko ang sasakyan ni Paolo na nakaparada sa labas. Madilim ang paligid-tangi, ang isang ilaw sa ikalawang palapag ang nakabukas. Pumasok kami ng walang pag-aalinlangan. Ang amoy ng gamot at pagkabulok ay sumalubong sa amin. Sa dulo ng hallway, narinig ko ang malakas na sigawan. Nasaan siya, Paolo? Sabi mo, ibibigay niya ang pera kapag dinala natin dito ang nanay mo? Boses yon ni Teresa, pero hindi na ito ang boses ng isang donya. Punong-puno ito ng hysteria at galit. Wala na siya, Teresa. Iniwan na tayo ng mga investors. Sinira ni Bea ang lahat. Sigaw ni Paolo.
Pagbukas namin ng pinto, tumambad sa akin ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Nakahiga si Nanay Elena sa isang lumang stretcher maputla at hirap huminga habang si Paolo at Teresa ay nag-aaway sa harap niya. Pagkakita sa amin, mabilis na tumakbo si Teresa sa kabilang pinto at tuluyang tumakas iniwan ang lahat ng dumi niya kay Paolo. B? Bulong ni Paolo nang makita ako. Ang kanyang barong ay punong-puno ng pawis at dumi. Ang sikat na broadcaster ay mukha ng taong grasa. B, tulungan mo ako. Si nanay. Kailangan niya ng oxygen pero ayaw kaming tanggapin ng klinik na ito dahil wala kaming pambayad. Lumapit ako kay Nanay Elena. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nay, nandito na ako. Huwag po kayong matakot. B, patawarin mo ang anak ko. May nang sabi ni nanay bago siya tuluyang nawalan ng malay. Tumawag na kayo ng tunay na ambulansya. Utos ko kay Ate Reyes. Tumingin ako kay Paolo. Lumapit siya sa akin dahan-dahang lumuhod sa maruming sahig at pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ko. Mahal, please, patawarin mo ako. Nasilaw lang ako. Si Teresa, kinuha niya ang lahat ng pera ko. Ang kondo, ang sasakyan, lahat na sa pangalan niya. Wala na akong natira, Bea. Ikaw na lang ang meron ako. Pagmamakaawa niya habang umaagos ang kanyang mga luha. Tiningnan ko ang lalaking ito. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Tanging matinding awa at pagkasuklam sa kanyang kahinaan. Wala kang natira, Paolo, dahil wala ka ring itinira sa akin. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Ibinenta mo ang nanay mo, ibinenta mo ako, at ibinenta mo ang danggal mo. Huwag mo akong tawaging mahal dahil ang salitang yan ay masyadong banal para sa isang taong tulad mo. Dumating ang mga pulis kasama ang tunay na medical team. Habang inilalabas si Nanay Elena para dalhin sa maayos na ospital, piniringan ng posas ang mga kamay ni Paolo. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa presinto para sa formal na statement, sabi ng pulis. Susunod ako, sabi ko. Tiningnan ko si Paolo habang isinasakay siya sa patrol car. Ang kanyang boses na dati ay pinakikinggan ng libo-libo. Ngayon ay wala ng silbi kundi ang humingi ng tawad sa hangin. Na makaalis ang mga pulis, naiwan akong mag-isa sa tapat ng lumang klinik. Tumingin ako sa langit. Madilim pa rin, pero alam kong malapit na ang bukang liwayway. Ang bawat sakit, bawat pagtataksil at bawat luha ay naging kalyo na sa aking puso. Nanalo ako. Nailigtas ko ang paaralan, nailigtas ko ang aking sarili at sa huling pagkakataon, nailigtas ko si Nanay Elena mula sa sarili niyang anak. Ngunit ang kwento ay hindi pa natatapos dito. Dahil sa pagguho ng kaharian ni Paolo at Teresa, isang bagong simula ang kailangang itayo mula sa mga abo. Lumipas ang ilang buwan, ang bawat pader na sinubukang gibain ni Teresa at Paolo ay dahan-dahang itinatayo uli. Ang Iloilo National High School ay hindi na lang isang gusali. Naging simbolo na ito ng pagkakaisa ng buong bayan. Sa tulong ni Ate Reyes at ng mga alumni, naibalik ang pondo ng paaralan at naipatigil ang anumang commercial development sa lupang ipinamana ni Don Esteban. Nakatayo ako sa gitna ng courtyard, pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan. Wala na ang tunog ng mga traktora, pinalitan na ito ng tawanan at mga awitin. Ma'am Bea, may sulat na naman po para sa inyo, sabi ni Mang Gardo habang iniabot ang isang kulay kape na sobre. Hindi ko na kailangang tignan ng sender para malaman kung kanino galing yon. Ang sulat kamay na yon ay dati kong minahal. Pero ngayon ay wala na itong anumang epekto sa akin. Si Paolo, mula sa loob ng kulungan sa probinsya, ay hindi tumitigil sa pagpapadala ng mga liham ng pagsisisi. Sabi ng mga balita, wala na siyang natirang tagapakinig. Ang boses na dati ay tinitingala ngayon ay isa na lang maingay na bulong sa loob ng rehas. Hindi ko binuksan ang sulat. Inilagay ko ito sa basurahan sa tapat ng gate. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Ang nakaraan ay tapos na,
At ang bawat pahinang punong-puno ng kasinungalingan ay tinapos ko na sa gabing yon sa radio station. Bea anak, handa na ang gamot ko. Boses iyon ni Nanay Elena. Lumingon ako at nakita ko siyang nakaupo sa bench sa ilalim ng puno ng mangga. Mas maayos na ang kanyang kulay. Bagamat kailangan pa rin ng maintenance, mas naging panatag ang kanyang paghinga mula nang malaman niya ang katotohanan. Nanatili ako sa tabi niya, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Pinili ko siyang alagaan, hindi bilang asawa ni Paolo, kundi bilang isang babaeng biktima rin ng sarili niyang anak. Salamat, Nay. Mamaya po, pagkatapos ng klase ko, mamamasyal tayo sa plaza. Muli kong hinalikan ang kanyang no. Pumasok ako sa loob ng aking classroom. Sa aking table, naroon ang aking appointment paper. Regular na ako, hindi dahil sa tulong ni Teresa at hindi dahil sa image ni Paolo. Nakuha ko ito dahil sa aking kredibilidad sa aking husay sa pagtuturo at sa aking paninindigan sa katotohanan. Tiningan ko ang aking mga estudyante. Sila ang mga saksi sa aking pagkawasak at sila rin ang naging saksi sa aking pagbangon. Good morning, class! Panimula ko. Good morning, Ma'am B! Sabay-sabay nilang bate nang may malalapad na ngiti. Ngayong araw pag-uusapan natin ang tungkol sa integridad. Hindi ito nakikita sa taas ng boses o sa dami ng nakikinig sa'yo sa radyo. Ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin at ang pananatiling matuwid kahit ang buong mundo ay nakaluhod sa kasinungalingan. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman o kasikatan. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ang mga kamay ko ay hindi na nanlalamig. Naintindihan ko na sa wakas ang bawat pagtataksil ay isang aral at ang bawat sakit ay isang paraan para mahanap ang tunay nating lakas. Hindi ako biktima. Ako ay isang guro, isang babae, at higit sa lahat, ako ay malaya. Ang kwento ni Bea ay hindi nagtapos sa isang masakit na paalam, kundi sa isang matamis na pagsisimula. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kabanata, laging may bagong pahinang naghihintay na isulat ng may katapatan at danggal. Tapos na ang huling kabanata ng ating kwento. Ngunit ang aral na iniwan ni Bea ay mananatiling buhay sa ating mga puso. Nakakamit nga ba ang tunay na tagumpay kung ito ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan o mas matamis ang pagbangon? Mula sa putik bitbit ang malinis na danggal. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang biyahe ng buhay ni Bea. Ramdam ko ang bawat buntong hininga ninyo habang naririnig ang pagtataksil ni Paolo at ang bawat patak ng luha nang makita nating muling tumayo si Bea para sa kanyang paaralan at sa kanyang sarili. Sabi nila, ang utang na loob ay isa sa pinakamagandang katangian nating mga Pilipino. Pero tandaan natin, hindi ito dapat maging isang tanikala na hihila sa atin pababa sa dilim. Ang tunay na utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagmamahal sa atin ng tapat at hindi sa mga taong ginagamit tayo para sa kanilang pansariling interes. Gaya ni Bea, sana ay mahanap din natin ang lakas ng loob na sabihing tama na kapag ang ating dignidad na ang tinatapak-tapakan. Nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa huling bahagi ng kwentong ito? Siguro ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya? O baka naman nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho sa ibang bansa? Saan man kayo naroroon, sana ay baunin ninyo ang mensahe ni Bea ang katotohanan ay maaaring mabagal, pero hinding-hindi ito natatalo ng kasinungalingan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Bea, magagawa nyo rin bang patawarin ang isang Paolo? O pipiliin nyo ring magsimulang muli ng mag-isa pero may kapayapaan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Mahalaga sa akin ang inyong mga kwento dahil dito tayo ay nagkakaintindihan at nagbibigayan ng lakas. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong maabot na pusong kailangang mapukaw.
Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Manatiling matatag, manatiling tapat.